Inilabas na po ang executive order na nagtatatag sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na siya mag-iimbestiga raw sa maanumalyang flood control project sa bansa. Sa lalim po ng EO94, isang chairperson at 2 miyembro ang magiging bahagi nito. Kabilang po sa mandato ng komisyon ang magsagawa ng sariling pagdinig at mangala po ng ebidensya kaugnay pa rin po sa mga maanumalyang infrastructure projects. Sisilipin din po mga proyekto sa nakalipas na 10 taon. Bahagi rin po ng mandato ng Independent Commission ang pagrekomenda ng pagsasampa ng kaukulang kaso at ang mga maaaring gawin ng mga ahensya ng pamahalaan. Sakop po ng kapangyarihan din ng ICI ang paglalabas po ng subpoena, magrekomenda po na maging state witness at mag-request ng mga dokumento mula sa Senado, Kamara at maging sa mga hukuman. Papayagan din po silang humingi ng bank statements at magrekomenda ng pag-freeze o seizure po ng ari-arian. Hindi pa inaanunsyo po ni Pangulong Marcos Jr. kung sino mga magiging miyembro nito. Pero sa programang The Long Take ng One News, sinabi po ni Interior Secretary John Vic Remulla na pinipili pa lamang ang mga miyembro ayon sa kanilang kakayahan at integridad. Samantala, mismo si Public Works Secretary Vince Dizon ang nagtungo po sa Ombudsman kahapon para nga maisampa ang mga reklamo laban po sa 4 na contractor at 20 dating empleyado ng DPWH kaugnay pa rin ng maanumalyang flood control projects. Kasama po sa reklamong tinaguraang Bulacan Group of Contractors o BGC Boys, mga dating district engineer na sina Henry Alcantara, Bryce Hernandez at maging si JP Mendoza. Inireklamo rin ng Seams Construction, Wawo Builders, IM Construction at St. Timothy ng Pamilya Diskaya. Non-bailable cases ng graft at malversation of public funds ang naisampang mga kaso na posibleng magresulta sa habang buhay na kulong kung mapapatunayang guilty. Hindi namin kayo titigilan. The people deserve justice. Pera ng tao to. Nakita naman natin yung lantarang pagpapakita nitong mga taong to nung ninakaw nilang pera sa taong bayan. Yan nga po ang tining ni DPWH Secretary Vince Dizon at sinabi niya po sa aming panayam kanina lamang na sa susunod na linggo may mga bago pa pong mga kaso na isasampa. Samantala po, siniwalat po ni Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senador Pamphilo Ping Lacson na meron pong kuha ng CCTV ang pagdalaw umano sa Senado ng staff ng WJ Construction. Opo. Ito po mga kapatid raw ay yung pong isang nagngangalang Mina noong pong August 19. Una nga pong nabanggit ang pangalang Mina sa hearing po ng Kamara noong Martes sa pagsisiwalat po ng DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Si Mina po raw ang naghahatid ng umano'y suhol kay Beng Ramos na umano'y staff noon ni Senador Jinggoy Estrada. Agad po namang sinagot yan ng senador at sinabing wala siyang staff na Beng Ramos. Pero lumalabas nga po na si Ramos ay empleyado ng Senado bagamat nakatalaga noon sa Blue Ribbon Oversight Office at ngayon nga po ay nasa motor pool para magkaalaman na. Diyan po sa sentro ang susunod po na pagdinig ng Blue Ribbon Committee ng Senado. Pinasecure na po daw ni Lacson ang CCTV footage at ipapatawag pati ang operator nito. May idea na rin po daw po si Lacson kung sino ang dinalaw ng staff ng WJ. Pero sa September 19 pa ito isisiwalat kapag po nagkaroon na ng pagdinig ang Blue Ribbon Committee sa araw ng Huwebes sa susunod na linggo. Nagiging makakalimutin na raw ang dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman hindi raw siya handang humarap sa International Criminal Court o ICC. Ayon po sa petisyon na naisumite na ng defense team ni Duterte sa ICC, hirap na raw po ang dating Pangulo na maalala ang mga pangyayari, lugar, pati na ang kanyang sariling pamilya. Dahil po dyan, hindi na raw niya kayang unawain ang kaso. Sumabay sa paglilitis o kaya'y magdesisyon para sa kanyang sarili. Ang git pa ng kanyang abogado, kahit gamutin pa, hindi na babalik ang kakayahan ng dating Pangulo at mas lalo pa itong manghihina. Kaya naman ang hiling ng defense team, huwag nang ituloy ang confirmation of charges laban sa dating Pangulo. Ang sabi nga daw po sa kanila pong wordings ay to postpone indefinitely.
Samantala po, mas mababa po ng triple ang travel budget ngayon ng tanggapan ni VP Sara Duterte sa 2026. Ngayon pong taon naman ay umaabot na po sa higit na 20 million pesos ang nagasta po sa mga lokal at mga foreign trips ng Vice Presidente. Kabilang sa kanyang mga pinuntahan ay Japan, Hong Kong at siyempre sa the Netherlands kung saan po naman nandun nakakulog sa The Hague ang kanya pong ama. Pabalik-balik po doon ang Vice Presidente. Nanggaling din po si VP Sara sa Qatar, Malaysia, Australia, South Korea, France at Kuwait. 7.4 million po naman ang nagamit sa kanyang international travel, habang 13.207 milyon ang kanyang nagasta para po sa kanyang local travel. Meron daw natitira pang 42 million pesos ang OVP mula sa inilaang 62.5 million pisong mga pondo ng bayan para po sa kanyang mga pagbabiyahe ngayong pong taon. Pero niliwanag po ng OVP na sagot ng daw yung gastusin ni VP Sara ng kanyang personal. Opo, sa kanyang mga personal po mga biyahe. Ang travel expenses po ay para sa kanyang security at civilian personnel na obligadong sumama sa Vice Presidente. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!